Sa loob ng 6 na taon, inangkin ng Alemanya ang buong kapasidad nitong pang-industriya at pang-agham upang suportahan ang kanilang lakas militar. Ang mga ginawa nila ay hindi basta-bastang kagamitang pandigma. Nagdisenyo sila ng mga rocket, tangke, sasakyang panghimpapawid at mga sistemang sa kanilang panahon ay higit pa sa kung anong mayroon ang alinmang ibang bansa. Sa ganitong uri ng mga mapagkukunan, nagkaroon ng panibagong anyo ang digmaan. Ngunit nang dumating ang katapusan, hindi agad naglaho ang arsenal na iyon. Ang ilan sa mga piraso ay iniwan sa gitna ng magulong pag-atras. Ang iba na may nasa pagbibiyahe pa nang matapos na ang lahat. Bahagi ng kagamitan ay kinumpiska ng mga hukbong nanalo habang ang iba na may itinago, pinalubog o inilipat sa pamamagitan ng hindi opisyal na mga daanan. Marami sa mga kagamitang iyon ay nauwi sa mga dayuhang imbakan, napunta sa mga pribadong kamay o muling lumitaw sa mga labanan na walang kinalaman sa Europa. Lumipas ang mga taon at ang ilang mga natuklasan ay muling nagbigay ng mga katanungan. Ang ilang mga bagay ay muling ginamit. Ang iba naman hindi na muling ginalaw. Ano nga ba talaga ang nangyari sa mga sandatang Nazi matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig? Ang huling opensiba, ang matinding paggamit ng arsenal ng Nazi sa pagbagsak ng Reich. Sa mga huling buwan ng labanan, ginamit ng hukbong Aleman ang lahat ng natitira sa kanilang mga arsenal. Hindi ito planadong pag-atras o koordinadong depensa. Isa itong pagsisikap na pigilan ang pag-usad ng kalaban gamit ang anumang operatibong piraso, mga projectile, mga tangke, mga eroplanong handa ng lumipad. Lahat ng naipundar sa loob ng mga taon ay ginamit ng walang pag-aalinlangan sa mga wasak na lungsod, nagyayalong daan ng kabundukan at mga lagusan ng tren na ginawang posisyong pandepensa. Sa silangang harapan, nanindigan ang mga tangkeng Tiger sa silangang Prussia at malapit sa Königsberg. Dahil sa makapal nitong baluti at mga kanyon na may mahabang abot, pansamantala nitong napigilan ng mga unit ng Sobyet. Gayunpaman, kakaunti lamang ito at kapos sa gasolina. Ang ilan ay iniwan matapos masira o magkaroon ng depekto. Marami ang nasamsam ng hukbong pula at dinala sa teritoryo ng Sobyet upang suriin. Sa kanluran, ginamit ng mga unit ng Aleman ang sariling galaw na artilyeriya at mga multiple rocket launcher mula sa mga kagubatan ng Ardennes. Sa opensiba noong Disyembre ng 1944, nakilala ng mga alyado bilang labanan sa Umbok, nagpaputok sila ng mga ubus na may 150 mm at maiiksing abot na mga rocket. Bagamat hindi nito nabago ang pangkalahatang direksyon ng digmaan, nakapagdulot ito ng pinsala sa kagamitan at nasawi sa panig ng kalaban sa Belgium. Ang Luftwaffe, na aktibo pa noon, ay nagpakilos ng mga unang jet fighter. Ang May 262 ay nakapagpabagsak ng mga bomber sa ibabaw ng Rhine. Bagamat mas mabilis, limitado ang naging epekto nito dahil sa kakulangan sa gasolina at piyesa. Ang ilan sa mga eroplanong ito ay natagpo ang buo ng mga tropang Amerikano sa mga underground hangar sa Bavaria. Sa mga lansangan ng Berlin, gumamit ang mga batalyong Aleman ng portable na rocket launcher, mga mina at automatikong rifle. Ginamit ng mga hindi bihasang milisya ang Sturmgewehr 44. Ang siksik nitong disenyo at kakayahang mabilis na makaputok ay naging kapaki-pakinabang sa masisikip na lugar. Ang ilan sa mga ito ay kinuha ng mga Sobyet at ineksamen upang magaya. Mula sa mga plataporma sa mga bansang mabababa, patuloy pang nagpapalipad ng mga rocket na V-2 papunta sa London, Norwich at Antwerp. Hindi ito tumpak, ngunit ikinagulat ng marami ang bilis at abot nito. Sa huling 5 buwan ng labanan, mahigit sa 3,000 ang naiputok. Pagtapos ng digmaan, sinakop ng mga puwersang Brito ng mga base at bahagi ng mga hindi nagamit na kagamitan ay dinala sa mga laboratorio para sa pagsusuri. Sa mga tubig ng Norway, naghahanda ang mga submarinong Type 21 para sa mga malalayong operasyon. Mas matagal silang makalubog kumpara sa iba. Hindi na sila nakalaban.
Dalawa ang nasamsam ng mga puwersang Briton at sinuri para sa mga susunod na proyektong pandagat. Sa hilagang bahagi ng Italia, gumamit ang mga sundalong Aleman ng mga hollow charge na pampasabog, magagaan na armas at anti-tank projectile upang pigilan ang mga alyado malapit sa Bologna. Gumamit din sila ng mga improvised mine na gawa sa material na pang-industriya. Sa mga lungsod gaya ng Bolzano at Merano, inangkop nila ang mga sarili sa mga labanan sa kalunsuran gamit ang mga kagamitang orihinal na ginawa para sa mabilisang opensiba. Sa mga huling araw ng Abril, naging tagpuan ng huling pagtutol ang Berlin. Gumamit sila ng mga anti-aircraft cannon na pinaputok sa abot-tanaw laban sa mga armadong sasakyang Soviet at mga hindi sumabog na rocket bilang mga mina. Marami sa mga sandatang ito ay nawasak o nanatili sa mga guho. Ang mga nakaligtas ay ipinadala sa Moscow o Washington upang masuri. Matapos ang pananakop, sinimula ng isang masusing pag-uuri. Bawat tangke, rifle o rocket na nasa maayos na kondisyon ay itinala, ibinalot at inilipat para sa teknikal na pagsusuri. Magsimula agad ang mga pagsusuri sa mga laboratorio at test field ng mga bansang alyado. Mga nasamsam sa gitna ng kaguluhan. Ang huwad na kayamanang pandigma na hindi nakaligtas. Habang bumabagsak ang mga linya ng Axis, maraming sandata ang patuloy na ginagamit, nasa pagbibiyahe o nasa proseso pa ng paggawa. Hindi agad bumagsak ang ikatlong Reich. Mula Marso hanggang Mayo ng 1945, nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga pabrika, patuloy ang pagbiyahe ng mga tren sa buong teritoryo dala ang kagamitang militar at may mga opisyal na nagsusumikap na muling tipunin ang mga unit sa mga lugar na pinangangalagaan pa. Sa gitna ng kaguluhang ito, sinimulan ng mga alyadong puwersa ang pagharang sa mga kagamitan bago pa ito magamit o maitago. Sa silangan, sa panahon ng labanan sa Silesia, nakakuha ang mga tropang Sobyet ng mga operatibong sasakyan, sariling galaw na kanyon at mga ripleng may mataas na katumpakan sa malaking bilang. Hindi lahat ay nakatago. Ang ilan ay natagpuan sa mga rutang ginagamit sa pagtakas at sa mga estasyon. Habang napapalibutan, iniiwan ng mga kolumnang Aleman ang kanilang mga kargamento upang magpatuloy sa paglakad. Maging ang ilang tren ay nasamsam ng walang laban. Isa sa mga pinakamahalagang natuklasan ay ang ilalim lupang planta ng Mittelwerk sa gitna ng bansa. Doon ay patuloy pa ring ginagawa ang mga rocket na V-2. Pagpasok ng mga sundalong Amerikano, natagpuan nila ang mahigit sa 500 unit sa iba't ibang yugto ng pagbuo. Katabi ng mga ito ay may mga plano, hulmahan, sistema ng gabay at mga makina na bagong kabit. Ang ilang inhinyero ay inaresto, ang iba na may nakatakas. Ang mga bahagi ay mabilis na inilipat sa mga pasilidad sa Estados Unidos. Sa ibang mga rehiyon, nakatagpo ng mga tropang Briton ang mga hangar na nakatago kung saan naroroon ang mga jet fighter na kalahating napuno. Sa Schleswig-Holstein, isang paliparan ang naglalaman ng mga modelong Me-262 na may nakahandang gasolina at armas. Ang ilan ay binaklas sa lugar, ang iba na may dinala ng buo sa Reino Unido. Doon isinagawa ang mga pagsubok sa paglipad upang masuri ang kanilang pagganap. Ang mga datos na nakuha ay ginamit sa pagbuo ng mga bagong modelong militar na eroplano ng Britanya. Sa katimugang Alemanya, sinakop ng mga unit ng Estados Unidos ang mga pang-ilalim na imbakan na may lamang mga kemikal na sandata na hindi pa nagagamit. Nakalagay ang mga ito sa selyadong lalagyan at handa ng ipadala. Ang dokumentasyong natagpuan ay naglalaman ng mga ruta patungo sa mga pasilidad sa Czechoslovakia na nagpapahiwatig na plano pa rin ang kanilang distribusyon. Inalis ang mga reserbang ito sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay at kalaunay inilibing. Kasabay nito, natagpuan ng mga tropang Pranses na nanggaling sa Alsace ang mga tangking Panther na nasa operatibong kondisyon. Ang ilan ay inayos ng mga lokal na tekniko at ginamit sa hukbong Pranses sa panahon ng POWAR. Ang mga manual at piyesa ng ekstrang bahagi na natagpuan ay nagbigay daan upang mapanatiling aktibo ang mga ito sa loob ng maraming taon. Natagpuan din ng hukbong pula ang mga mobile laboratory at mga bagon na may sistema ng radar, advanced na radyo at mga prototype na hindi pa tapos.
Marami sa mga kagamitang ito ay isinakay sa tren patungong mga sentro ng pananaliksik sa Ukraine at Belarus. Ang pangunahing layunin ay maunawaan kung paano ito gumagana at kung maaring iakma sa kanilang sariling mga pangangailangan. Bahagi ng teknolohiyang ito ay muling ginamit sa mga sumunod na dekada. Sa mga Alpeng Bavarian, isang convoy na pinigil ng mga sundalong Amerikano ay nagdadala ng mga piyesa ng rocket, mga makina ng eroplano at teknikal na dokumentasyon. Sinubukan ng mga may pananagutan na sirain ang kargamento, ngunit bahagi lamang nito ang naapektuhan. Ang natira ay inuri. Ang ganitong uri ng mga nasamsam ay nagbigay daan sa mga alyado upang magkaroon ng akses sa teknolohiyang hindi pa naipapalabas, ngunit halos tapos na. Sa mga rural na lugar, nag-iwan ng buo at hindi napinsalang mga imbakan ang mabilisang pag-atras. Sa mga bayang malapit sa hangganan ng Switzerland, natagpuan ang mga basement na may mga bagong rifle at kahon ng bala. Ang ilan ay kinuha ng mga tropang dumaraan, ang iba na may naiwan sa ilalim ng kontrol ng mga bagong autoridad. Sa loob lamang ng ilang buwan, lahat ng hindi nasira ay napasa kamay ng iba. Mga sasakyan, projectile, mga sistema ng paningin sa gabi, radyo, makina at kagamitan ay isinakay sa mga truck, tren at eroplano patungo sa mga test field at arsenal ng mga bansang nagwagi. Ang mga nasamsam na ito ay planado. Madalas may kasamang mga teknikal na kupona ng mga alyadong unit ng labanan upang tukuyin at tiyaking ligtas ang mahahalagang bagay. Kasama sa kanilang talaan ang mula sa mga long-range rocket hanggang sa mga paningin at batayang mekanismo. Ang layunin ay hindi lamang mabawi ang mga sandata, kundi pag-aralan ng masinsinan kung paano ito idinisenyo. Hindi inaasahang mga replika, paano muling ginamit ng kanluran ang kapangyarihang Aleman. Matapos ang pagkakasamsam ng mga sandatang Nazi sa mga pabrika, rutang pangtransportasyon at mga lugar ng labanan, hindi ito itinabi lamang bilang mga relikya ng digmaan ng mga bansang nagwagi. Sinimulan nila itong gamitin. Ang teknolohiyang binuo ng kalaban ay inilipat sa mga kampo ng pagsasanay, basehang panghimpapawid at mga laboratorio. Mga tangke, rifle, misil, jet fighter at submarino ay pinag-aralan, binago at isinailalim sa pagsusuri ng mga tekniko ng hukbong alyado. Sa Estados Unidos, isang malaking bahagi ng mga rocket na V-2 ay ipinadala sa New Mexico. Doon, sa mga pasilidad militar, muling binuo ang mga ito sa tulong ng mga inhenyerong Aleman na ngayon nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Isinagawa ang higit sa 70 eksperimentong paglulunsad. Ang mga resulta ay ginamit upang isaayos ang mga landas ng paglipad, pagbutihin ang mga sistema ng gabay at ihanda ang mga bagong modelo ng misil na may katamtamang saklaw. Ang Reino Unido ay nagsagawa rin ng kahalintulad na mga pagsusuri. Sa base sa Farnborough, pinalipad ng mga tekniko ng Britanya ang mga Mi-200 at 62 jet fighter na halos hindi nasira ng masamsam. Nagsagawa ng mga maniobra at pagsusuri ang mga piloto ng hukbong panghimpapawid upang pag-aralan ang kanilang kilos sa himpapawid. Ang mga napagmasdan ay isinama sa disenyo ng mga susunod na eroplano tulad ng Gloster Meteor. Nakikinabang din ang Pransya sa bahagi ng mga kagamitan. Sa panahon ng muling pagtatatag ng kanilang sandatahang lakas, isinama nila ang mga tangking Panther na nabawi sa loob ng teritoryo. Ang ilan ay inayos, muling pininturahan at ginamit ng mga unit ng mga armor. Sa mga pagsubok na isinagawa malapit sa Paris, napatunayan ng mga tekniko-militar na may mga tiyak na kalamangan ito sa ilang uri ng lupain. Ang Unyong Soviet ay pinili ang mas malawak na estratehiya. Buong mga pabrika ang binaklas at isinakay sa tren patungong mga industrial na zona sa loob ng bansa. Ang replika ng rocket na V-2 na tinawag na R-1 ay ginawa batay sa mga piyesa at planong nasamsam. Ang mga Aleman na inhenyerong nakakulong ay tumulong sa mga lokal na kawani sa mga unang pagsusuri sa paglulunsad. Kasabay nito, pinag-aralan din ang mga bersyon ng tangking Tiger II at mga sistemang automatikong artilyeriya upang maisama ang mga ideya nito sa bagong sandatang Sobyet. Sa Norway, sinuri ng hukbong dagat ng Britanya ang mga submarinong Aleman na Uri 21.
Layunin nilang maunawaan ang kakayahan nitong manatili sa ilalim ng tubig ng matagal, ang tahimik nitong paggalaw at ang pinahusay nitong autonomiya. Ang mga prinsipyong ito ay nakaimpluwensya sa mga disenyo ng mga susunod na dekada, kapwa sa mga barkong pandigma ng Amerika at ng Unyong Sobyet. Ang iba pang sistemang nasamsam ay ang mga guided bomb. Ang Fritz X na ginamit ng Alemanya sa huling buwan ng digmaan ay pinag-aralan ng mga tekniko ng Amerika. Ang mekanismo nitong remote control at matatag na pagbagsak ay naging batayan ng mga unang bersyon ng makabagong matalino munitions. Sinubukan din ang mga eksperimentong bala. Sa mga artileriyang kampo, binaklas at sinuri ang mga subcaliber na projectile, hollow charge at mga modelong idinisenyo upang tumagos sa mga armor. Inihambing ng mga teknikal na ulat ang mga resulta sa pamantayan ng mga alyado. Ang ilan sa mga katangiang ito ay isinama kalaunan sa mga programang pang-develop ng karaniwang sandata. Maging ang mga magagaan na sandata ay sinuri. Nagsanay ang mga sundalong Amerikano gamit ang mga MP-400 na submachine gun at mga Rippling Sturmgewehr upang subukan ang kanilang pagiging maaasahan, bilis ng pagpapaputok at kadalian ng paggamit. Ang mga pagsusuring ito ay tumulong sa pagtukoy ng mga detalye na kalaunay ipinatupad sa mga modelong tulad ng M16. Hindi lamang paggamit militar ang saklaw ng prosesong ito. Ang mga kumpanyang may kaugnayan sa industriya ng armas ay nakakuha rin ng mga piyesa, plano at materyales. Ang mga tagagawa ng eroplano, elektronika at metalurhiya ay tumanggap ng mga batch upang pag-aralan ang mga praktikal na aplikasyon. Bahagi ng kaalamang ito ay inangkop sa mga prosesong industrial na walang direktang kaugnayan sa labanan, maging ang mga sirang kagamitan ay ginamit. Ang mga hindi na maaaring paputukin ay ginamit para sa pagsasanay sa pagkukumpuni, teknikal na paghubog o pagsusulit ng tibay. Ang mga nasamsam na kagamitan ay naging kasangkapan sa pagkatuto anuman ang pinagmulan nito. Itim na pamilihan, mga sandatang Nazi sa mga digmaan ng ibang mga bansa. Nang natapos ang labanan sa Europa, libo-libong sandatang Aleman ang naiwan sa labas ng direktang kontrol ng mga hukbong nagwagi. Ang ilan ay kinuha bago maisama sa inventaryo. Ang iba naman ay ibinenta ng mga sundalo, opisyal o mga tagapamagitan na nakaunawa sa halaga ng mga ito sa labas ng larangan ng digmaan. Doon nagsimula ang mga di-opisyal na paglilipat ng mga rifle, kanyon, sasakyang militar at buong sistema mula sa mga imbakan ng Ikatlong Reich patungo sa mga sagupaan sa ibang mga rehiyon. Sa gitnang silangan, ilang pangkat ang nagsama ng mga sandatang Aleman bago pa man matapos ang dekada ng 1940. Gumamit ang mga armadong grupo sa Palestina, Syria at Ehipto ng mga Rippling Mauser, submachine gun na MP-400 at mga makinang baril na MG-4 at 2. Ang ilang piraso ay galing sa mga abandonadong imbakan sa Hilagang Aprika. Ang iba ay dumating sa pamamagitan ng mga tagapamagitan na tumawid sa Mediterranean nang walang kontrol sa adwana. Sa digmaang Arabo-Israel noong 1948, naiulat ang paggamit ng mga proyektong Aleman mortar at mga pistolang Luger sa iba't ibang panig. Ang mga armas ay gumagana pa at, sa ilang kaso, binago na sa lokal. Kumpirmado sa mga ulat ng Britanya na ang ilang kagamitang ito ay hindi galing sa kanilang sariling arsenal, kundi tumutugma sa mga modelong Aleman na nasamsam pagkatapos ng pagsuko. Sa Timog Amerika, nagkaroon ng ibang direksyon ang sitwasyon. Ang mga opisyal na Aleman na nagtago sa Argentina at Chile ay nagtayo ng ugnayan sa mga lokal na estruktura ng militar. Sa ganitong paraan, naipasa ang mga armas, plano at teknikal na kaalaman. May mga unit ng pagsasanay sa Argentina na gumamit ng mga makinang baril at mga Rippling Aleman noong dekada 50. Natagpuan din ang mga manual at teknikal na katalogo sa wikang Aleman sa mga materyales ng pagsasanay. Sa Aprika, naglipat ang mga kapangyarihang kolonyal ng sandatang Aleman sa mga lokal na unit sa panahon ng mga digmaan para sa kalayaan. Gumamit ng mga Rippling Mauser sa Argelia at makinang baril na MG sa mga bahagi ng kanlurang Aprika.
Bagaman hindi bago ang mga modelo, ang kanilang tibay at lakas ay ginawang kapaki-pakinabang sa mga diregular na labanan. Ang ilan ay patuloy na ginamit hanggang dekada 60. Pinadali ng itim na pamilihan sa Europa ang iba pang ruta. Libo-libong armas ang nailabas mula sa Alemanya gamit ang mga tren na walang inspeksyon, pribadong sasakyan at mga lihim na network. Ang ilan ay napunta sa kamay ng mga armadong grupo sa Balkans. Ang iba ay naibenta sa mga lungsod gaya ng Marsella, Napoles o Vienna kung saan ang dating mga mandirigma at negosyante ay nagsagawa ng palitan para sa pera, mahahalagang bagay o pabor sa politika. Sa Asya, isang bahagi ng material ang nakarating sa Indochina. Muling ginamit ng mga tropang Pranses sa Vietnam ang mga rifle, granada at sistemang pangkomunikasyong Aleman. Marami sa mga kagamitang ito ay nailipat bilang labis na supply o muling ipinamahagi sa mga hukbong kaalyado. Bagaman hindi moderno ang mga sandata, mahusay pa rin ang kanilang pagganap sa mga labanang nasa gubat o mabundok na rehiyon na may limitadong infrastruktura. Sa mga lugar na walang direktang pakikilahok ng Estado, ginamit din ang sandatang Nazi. Gumamit ang mga grupong paramilitar sa silangang Europa ng mga pistola, tagalunsad ng granada, at natitirang pampasabog na Aleman. Ang ilan sa mga armas na ito ay ginamit sa labanan laban sa mga bagong autoridad na komunista. Hindi laging matunton ng mga lokal na ahensyang pansiguridad ang tiyak na pinagmula ng material. Ang ilang padala ay hindi dumaan sa bentahan kundi ipinasa dahil sa ideolohikal na ugnayan. May ilang opisyal na Aleman na tumatakas ang nagalok ng armas kapalit ng tulong, dokumento o kanlungan. Bagaman walang sentralisadong koordinasyon, pinayagan ng mga network na ito na manatili sa labas ng saklaw ng mga puwersa ng pananakop ang ilang bahagi ng kagamitan. Sa paglipas ng panahon, lalong naging mahirap subaybayan ang mga kagamitang ito. Ang ilan ay binago o isinama sa mga pambansang arsenal. Ang iba ay naiimbak, naiwan o nasira sa mga kasunod na labanan. Ang sirkulasyon ng mga sandatang ito sa labas ng opisyal na mga tala ay malawak at nag-iwan ng bakas sa maraming regional na alitan. Mga missile jet at makina ng bilis ang hindi nila akalaing gagana. Sa mga huling taon ng digmaan, pinangunahan ng rehimen ng Nazi ang mga pag-unlad na sumasalungat sa mga pamantayang teknikal ng panahong iyon. Tumutukoy ito sa mga eroplanong may mas mataas na bilis, mga rocket na may mas malayong abot, at mga prototipong lumalagpas sa mga kakayahang militar na kilala hanggang noon. Ang ilan ay nagamit sa limitadong paraan, ang iba na may nanatiling nasa yugto ng pagsubok. Ngunit matapos itong suriin ng mga nanalo, ang kanilang disenyo ang naging simula ng isang bagong yugto ng teknolohiya. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang rocket na V2. Ginawa bilang sandatang paghihiganti, ito'y inilunsad laban sa mga lungsod tulad ng Londres, Lieja at Amberes. Mababa ang katumpakan nito, ngunit dahil sa bilis at saklaw, ito ang naging kauna-unahang gumaganang misil balistiko. Pagkatapos ng pagsuko, nakabawi ang Estados Unidos at ang Unyong Sobyet ng mga piyesa, plano at tauhan mula sa programa. Sa White Sands, higit sa 60 V2 ang inilunsad mula noong 1945 hanggang 1950. Bawat pagsubok ay nagsilbing paraan upang isaayos ang mga sistema ng paggabay at kalkulahin ang mga trayektorya para sa mga misil na may katamtamang abot. Hindi lamang isinusulat ng mga tekniko ng Estados Unidos ang mga paglulunsad. Isinama rin nila ang datos sa mga teoretikal na modelo na kalaunay nakaimpluwensya sa mga programang pangkalawakan. Kasabay nito, gumawa ang Unyong Sobyet ng eksaktong kopya ng V2 na tinawag na R1 na inilunsad noong 1948 mula sa Kapustinyar. Bagaman tuwirang kopya ng modelong Aleman, pinayagan ng pag-unlad nito ang pagsulong patungo sa iba pang mga misil. Agad na isinama ang teknolohiyang nakamit sa mga programang panghadlang nuklear. Isa pang pag-unlad ay ang May 262, ang unang gumaganang jet fighter. Inilunsad ito sa mga huling buwan ng labanan at nagtagumpay na salubungin ang mga bomber ng mga kaalyado.
Sa bilis na lagpas sa 800 kilometro kada oras, naging mahirap itong pigilan. Gayunman, ang kakulangan ng unit at piyesa ang nagpababa sa pagiging epektibo nito. Sa pagtatapos ng digmaan, ilang unit ang nasamsam ng mga puwersang Briton at Amerikano sa mga base sa Bavaria. Ang mga unit na ito ay inilipat sa mga sentro ng pagsubok tulad ng Wright Field at Farnborough. Sinuri ng mga piloto ng mga kaalyado ang mga ito sa aktwal na mga paglipad na idinokumento ang mga manobra at kakayahan. Ang mga datos na nakalap ay tumulong sa pagdidisenyo ng mga bagong modelo tulad ng F-16 Sabre sa Estados Unidos at ang Gloster Meteor sa Reino Unido. Sa parehong kaso, isinama ang mga elemento mula sa sistema ng turbina, distribusyon ng bigat at reaksyon sa matataas na altitude. Isa pang natatanging proyekto ay ang Horten Ho 229, isang eroplano na may pakpak na parang palaso na gawa sa kahoy na dinisenyo upang mabawasan ang pagkakatuklas ng radar. Bagaman hindi ito nakalaban, ang isa sa mga prototipo ay nakarating ng buo sa Estados Unidos kung saan sinuri ito ng mga inhinyero ng Northrop. Ang disenyo nito ay nakaimpluwensya sa mga susunod na pag-aaral hinggil sa mga stealth na sasakyang panghimpapawid. Makalipas ang ilang dekada, lumitaw ang ilan sa mga katangiang ito sa mga eksperimental na modelo ng programang B-2. Sa lupa, nasamsam ang mga eksperimental na sasakyang tulad ng Panzerkampfwagen 8 Maus. Ang tangking ito na halos 200 tonelada ang bigat ay ginawa sa 2 unit. Bagaman hindi ito lumahok sa mga labanan, ang isa ay ipinadala sa Unyong Sobyet upang suriin ang kakayahan nitong gumalaw, tibay at konsumo. Ginamit ang impormasyon sa mga pagsubok sa mga limitasyon ng estruktura ng mabibigat na tangke. Sinuri rin ang mga proyektong may hindi pangkaraniwang disenyo. Ang Rainbote, isang rocket para sa artilleriya na may mahabang saklaw, ay sinubok sa Belhika. Inaral ng mga kaalyado ang kakayahan nito na may partikular na interes sa taguyod nitong sunod-sunod na pagpapaapoy. Gayon din, ang misil na Ruhrstahl X-4, isang air-to-air na misil na may gabay sa pamamagitan ng kable, ay sinuri ng mga tekniko mula sa Soviet at Estados Unidos upang maunawaan ang mekanismo ng pagkontrol nito. Ang mga obserbasyong iyon ay nakaimpluwensya sa paunang pag-unlad ng mga misilang may gabay ng infrared na sensor. Isa pang halimbawa ay ang Bachemba 300 at 49, isang patayong interceptor na may iisang piloto. Bagaman kinansela ang proyekto matapos ang ilang paglipad, ang mga datos tungkol sa bilis ng pagbilis at paglulunsad ay nagsilbing sanggunian sa mga pananaliksik tungkol sa mga sinasakyang rocket. Bahagi ng mga eksperimentong ito ang naging inspirasyon sa mga pag-aaral hinggil sa individual na mga sasakyang panlunsad. Kasama rin sa listahan ang mga hindi ganong kilalang modelo gaya ng DFS 346, isang supersonic na glider na dinisenyo para sa matataas na lipad. Bagaman nasamsam ang prototipo ng hindi pa nasusubok, ginamit ng mga Sobyet ang mga plano nito sa mga pag-aaral ng advanced na aerodinamika. Nakahanap din sila ng mga ulat tungkol sa Skoda Kauba, isang eksperimental na proyekto ng eroplano na may natatanggal na mga pakpak na layuning pagsamahin ang liksi at bilis. Bagaman hindi natuloy ang pag-unlad nito, ang mga ideya ay inaral ng mga inhinyero sa Praga at kalaunan ay inimbak ng mga tekniko ng mga kaalyado. Sa larangang pandagat, sinuri ang mga disenyo ng mga torpedong may gabay at compact na sistema ng taguyod na kalaunay nakaimpluwensya sa disenyo ng mga taktikal na submarino. Bawat piraso, bagaman putol-putol, ay nagbigay ng pahiwatig tungkol sa direksyong nais tahakin ng industriyang militar ng Alemanya. Ang paglipat ng mga sistemang ito sa mga bagay na pag-aaralan ay hindi naging mabilis. Marami ang kinailangang i-disassemble, suriin at pag-aralan ng ilang linggo bago makabuo ng konklusyon. Gayunpaman, binago ng mga ito ang paraan ng paglapit ng mga hukbo sa pananaliksik sa armas. Ang ilang teknolohiya ay hindi agad na ipatupad dahil sa mga problema sa aktwal na kondisyon, limitasyong teknikal o kakulangan sa materyales. Subalit, nagbigay ito ng mga modelong maaring pagbasehan para sa mga pag-unlad sa hinaharap. Hindi epektibong armas ang hinahanap ng mga mananaliksik, kundi mga ideyang maaring maging kapaki-pakinabang na kasangkapan sa mga darating na tagpo.
kimika sa reserba ang mga nakalalasong armas na hindi kailanman ginamit. Habang umatras ang mga Aleman at patuloy ang pagsulong ng kalaban sa mga lungsod, may bahagi ng armamentong Nazi na hindi kailanman inilunsad. Ito'y binubuo ng mga chemical na compound na dinisenyo para sa digmaan na, sa kabila ng malawakang produksyon, ay hindi nagamit. Ang ilan ay kilala pa mula sa mga naunang digmaan, habang ang iba na may kabilang sa bagong uri na may mas mabilis at mas nakamamatay na epekto. Kumpirmado ang kanilang pag-iral matapos ang digmaan. Sa mga underground na imbakan sa Silesia at Thuringia, natagpuan ng mga puwersang alyado ang mga drum na may label gaya ng Tabun, Sarin at Soman. Ang mga agenteng ito ay na-develop sa mga laboratoryong Aleman noong dekada 1930. Di tulad ng mga gas ng unang digmaang pandaigdig, hindi lang pangangati o pagkabulag ang sanhi ng mga ito. Sila ay mga neurotoxin na pumipigil sa pagpapasa ng mga signal sa nerbyo na nagdudulot ng kamatayan sa loob lamang ng ilang minuto. Minsang pagdikit ay sapat para mamatay. Itinago ang kanilang produksyon. Malayo sa mga lungsod ang mga pabrika, pinatatakbo sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng militar at may mga espesyalistang tauhan. Isa sa mga pangunahing pasilidad ay nasa Dehernfurth, malapit sa Breslavia. Dito'y ilang tonelada kada buwan ang ginagawa, iniimbak sa mga metal na silindro at inililipat gamit ang tren. Nang matapos ang digmaan, natuklasan ng mga Briton ang higit sa 5,000 tonelada ng ganitong mga compound na handang ikalat. Sa kabila ng kakayahang gamitin ito, hindi inihulog sa labanan ang mga sandatang kemikal na ito. Inilagan ng pamunuan ng Aleman ang paggamit nito marahil sa takot na gantihan, sapagkat ang mga alyado ay may sarili ring mga arsenales na kemikal at nagbabala na agad silang tutugon. Isa pa sa mga balakid ay ang lohistika. Kinakailangan ng maayos na kondisyon at bihasang tauhan para sa paggamit nito. Isang bagay na mahirap tiyakin sa mga huling buwan ng digmaan. May ilang dokumentong nagpapahiwatig na may nakahandang utos na gamitin ito sakaling bumagsak ang Berlin, ngunit hindi ito naisakatuparan. Sa halip na ilunsad, itinago ang mga ito sa mga bunker, lagusan at mga bagon ng tren. Napatunayan lang ang kanilang presensya nang simulang halughugin ng mga tropang mananakop ang mga pasilidad. Sa maraming pagkakataon, hindi alam ng mga tekniko ng alyado ang laman ng mga lalagyan hanggang matagpuan ang mga teknikal na dokumentong iniwan. Nakakita rin ng Unyong Sobyet ng katulad na mga arsenal sa silangang bahagi ng Alemanya at Polonya. Dinala ang bahagi ng mga materyales sa mga laboratoryong militar para sa pagsusuri. Mula rito, napahusay ang mga protokol ng depensang kemikal at nakalikha ng mga mabilisang lunas. Sumunod sa parehong landas ang mga bansang kanluranin. Sa Estados Unidos, halimbawa, inimbak ang ilan sa mga agenteng ito sa ligtas na pasilidad at pinag-aralan kung paano kumikilos sa iba't ibang kondisyon. Sa ilang kaso, masyado silang delikado para galawin. Dahil dito, napagpasyahan na palubugin na lamang ang mga ito. Ang mga barkong hindi na ginagamit ay pinuno ng kemikal na armas at dinala sa malalalim na bahagi ng Dagat Hilaga at Dagat Baltiko kung saan planado itong pinabagsak. Ang mga operasyong ito, bagamat nakatala sa mga opisyal na tala, ay hindi isinapubliko noong panahong iyon. Ipinakita ng mga sumunod na pag-aaral na ang mga agenteng ito ay ilan sa pinakamalakas na nagawa hanggang sa panahong iyon. Kung ginamit sa digmaan, malaki ang posibilidad na mawala ng kontrol ang epekto, hindi lamang sa kalaban kundi pati na rin sa mga sibilyan, kaya't mas inilapat ang mga natutunan sa depensibong paghahanda kaysa sa aktwal na paglalagay nito sa aktibong arsenales. Bukod sa mga neurotoxin, natagpuan din ang mga compound na idinisenyo upang lasunin ang tubig, sirain ang mga gasolina o masira ang pananim. Bagaman hindi direktang nakakamatay, nagdudulot ito ng malawakang suliraning lohistikal at pangkalusugan. Karamihan ay nasa yugto pa lamang ng eksperimento, subalit malinaw na may layunin na palawakin ang gamit ng kimika lampas sa tuwirang labanan. Binuwag ang mga laboratoryong may kinalaman sa mga armas na ito. Ang ilan sa mga tauhan ay isinailalim sa interogasyon at ang iba'y nakipagtulungan sa mga lihim na programa ng pananaliksik sa Estados Unidos, sa Reino Unido at sa Unyong Sobyet.
Ang mga dokumentong nakalap ay ginamit upang bumuo ng mga pamantayan sa paghawak ng mapanganib na materyales at bilang batayan sa mga kasunduang nagbabawal ng pagpapalaganap ng ganitong uri ng armas. Mga deposito ng multo, ang Nazi na kargamentong inilibing sa ilalim ng Europa. Habang ang mga tropang Aleman ay umatras at ang mga lungsod ay napasakamay ng mga alyado, isinagawa ang mga plano upang itago ang mga armas. Hindi ito isang biglaang pagkilos. Ipinag-utos ang paglilipat ng mga kagamitang militar patungo sa mga tunel, minahan, mga ilalim lupang bodega at mga lugar na may kagubatan na malayo sa mga harapan. Ang layunin ay pigilan ang pagkakabihag ng mga sistemang nasa yugto pa ng pagsubok o reserba. Bahagi ng mga ito ay natagpuan sa mga sumunod na buwan. May iba naman na hanggang ngayon ay hindi pa rin matunton. Sa Jonastal, Thuringia, natuklasan ang isang hindi natapos na hanay ng mga tunnel. Sa loob ay may mga bagon na may mga makinang pang-rocket, mga kahong may piyesang elektrikal, at mga estrukturang pinatibay na handang mag-iimbak ng sensitibong kagamitan. Walang mga sundalong naroon. Naiwan lamang ang mga bakas ng sibilyang tauhan na iniwan ang lugar bago dumating ang mga Sobyet. Ipinakita ng mga naisalbang plano na ito ay isang pasilidad na inihandang gumana sa ilalim ng lupa sa matagal na panahon. Sa kabundukan ng Baviera at Austria, natagpuan ng mga patrulyang alyado ang mga nakatagong pasukan sa mga gilid ng bundok. Marami ang mga minang inayos upang gawing imbakan ng mga armas. Natagpuan doon ang mga baril na nakaempake, mga ekstrang piyesa ng pandigmaan, at mga bala na maayos na nakalagay sa mga kompartamento. Ang ilang mga lagusan ay sinadyang binaha at ang iba naman ay sinarhan gamit ang konkretong semento. Ipinapahiwatig ng mga ulat na ang mga estrukturang ito ay dinisenyo upang mapanatiling nasa maayos na kondisyon ang mga kagamitan sa loob ng maraming taon. Malapit sa hangganan ng Polonia at Czechoslovakia, natagpuan ng mga Sobyet ang mga tren na nakapirme sa mga saradong tunel ng riles. May mga bagon na naglalaman ng mga bala, piyesa ng eroplano, taktikang radyo at magaang armas. Marami sa mga kahon ay may selyo pa. Ipinapakita ng mga tatak na ang mga ito ay ginawang malapit na sa pagbagsak ng rehimen at inihanda para sa distribusyon. Natagpuan din ang mga nakatagong arsenal sa mga silong ng opisyal na gusali, mga monasteryo at mga sakahan. Ilang lokal na residente ang nagulat ng mga kakaibang amoy, estrukturang kahina-hinala o mga kwento mula sa panahong iyon. Sa Berlin, sa ilalim ng mga pampublikong tanggapan, narating ang mga pasilyong may numeradong kahon. Sa loob ay may mga pistola, uniforme at teknikal na dokumentong maayos ang pagkakaempake na tila nakahanda upang balikan sa hinaharap. Ang bahagi ng kagamitan ay hindi inilibing kundi nilubog sa dagat. Sa dagat Hilaga at dagat Baltiko, may mga barkong pinuno ng mga bala, mina at mapanganib na kemikal na kalaunay sinadyang ilubog sa malalalim na bahagi. Ang mga operasyong ito ay isinagawa ng mga umatras na Aleman at ng mga puwersang mananakop. Sa ilang kaso, ang mga barko ay nilubog ng buo. Sa iba naman, pinasabog ang karga pagkababa upang pigilan ang anumang pagtatangkang sagipin ito. Ang mga pag-aaral sa karagatan na isinagawa makalipas ang maraming dekada ay nagtukoy sa ilan sa mga lokasyong ito. May mga estrukturang nalubog na natukoy sa pamamagitan ng mga anomalya sa magnetismo o mga ulat ng mangingisda. Pinatunayan ng mga inspeksyon na nananatili pa rin ang mga labi ng digmaan sa iba't ibang kalagayan ng pagkasira. Para sa kaligtasan, walang isinagawang pagsalba. Mas malaki ang panganib kaysa sa anumang posibleng mabawi. Nagkaroon din ng mga hindi inaasahang tuklas. Sa mga gubat ng Sahonia at Brandeburgo, nakahukay ang mga puwersang mananakop ng mga armas na natakpan ng lona at inilibing sa mababaw na lupa. Karamihan ay mga rifle, machine gun at mga granadang kamay. Wala itong taguri at walang kasamang dokumento. Lahat ng palatandaan ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay itinago ng walang formal na koordinasyon bilang bahagi ng magugulong pag-atras. Ang ilan ay ginamit ng mga grupong hindi regular, ang iba na may nanatiling nakatago sa loob ng maraming dekada.
Sa Czechoslovakia at Hungaria, natagpuan ng mga bagon na may piyesa ng artilyeriya at mga sistema ng radar. Karamihan ay nasa mga saradong pagawaan o mga abandonadong riles. Ang ilang kagamitan ay sinabotahe. Ang iba naman ay nasa katanggap-tanggap na kondisyon at ginamit sa teknikal na pagsusuri o kinalas para sa pag-aaral. Hindi lahat ng lokasyon ay natukoy. Binanggit sa mga dokumentong nailathala, makalipas ang maraming taon ang tungkol sa mga tunnel, tren at mga lugar ng imbakan na hindi pa napapatunayan ang pag-iral. Maaaring ang ilan ay nawasak na at ang iba naman ay nawala dahil sa mga pagbabagong geographical o kakulangan sa detalyadong impormasyon. Nakatagong teknolohiya, mga napanahong nawalang proyektong abante. Sa mga huling taon ng rehimen, ang mga pangkat ng inhinyerong Aleman ay nagtrabaho sa mga sistemang pandigma na hindi pa handang gamitin ngunit humigit sa kung anong alam ng ibang makapangyarihang bansa. Ang ilan sa mga pag-unlad na ito ay hindi lumampas sa disenyo. Ang iba naman ay bahagyang naitayo. Nang pumasok ang mga puwersang alyado sa teritoryong Aleman, natagpuan nila ang mga dokumento, mga guhit at mga piyesa na hindi katulad ng mga armas na naipakalat na. Ang mga ideyang ito, kahit na hindi ginamit sa labanan, ay dinala sa ibang bansa at pinag-aralan sa loob ng maraming taon. Isa sa mga programang madalas banggitin ng mga tropang mananakop ay ang tinatawag na ang Glucke. Kahit walang buong aparatong natagpuan, ang mga dokumento at patutuo na nakalap sa mga rehiyon ng Silesia at Sudetes ay naglalarawan ng isang silindrikong bagay na naglalaman ng merkuryo at pinalilibutan ng mga materyales na may katangiang elektromagnetiko. Ang mga ulat ay nagsasaad ng kakaibang mga pag-uugali habang ito'y ginagamit tulad ng mga biglaang pagkaantala ng kuryente o di karaniwang mga pisikal na reaksyon. Walang katiyakan sa layunin nito, ngunit ang mga dokumento ay ipinadala sa mga sentro ng pagsusuri sa Estados Unidos. Ang ilang tauhang may kaugnayan dito ay inusisa sa loob ng maraming buwan. Isa pang mahalagang natuklasan ay ang eroplano na Horten Ho 229. Ang tatsulok nitong hugis na walang patayong palikpik ay nagpapababa ng pagkakita dito ng radar, bagamat hindi iyon ang pangunahing layunin nito. Ilang modelong pagsubok ang naitayo. Isa sa mga ito ay natagpuan ng mga Amerikano at dinala sa mga espesyal na laboratorio. Ang disenyo nito ay muling sinuri ng mga kumpanyang gumagawa ng eroplano at nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na pag-unlad. Makalipas ang ilang taon, ang mga linya nito ay ginamit sa mga proyekto ng eroplanong may mababang pagkakakitaan ng radar. Sa larangan ng propulsyon, ang mga tekniko ng Aleman ay nagsaliksik sa paggamit ng halo-halong mga gasolina at mga motor na may naaayos na tulak. Ang ilang disenyo ay nakatuon sa mga missile na mula lupa patungong himpapawid na may kakayahang mabilis na tumugon. Ang modelong Wasserfall na hango sa V2 ay may remote control at kayang sumabog malapit sa target. Kahit hindi ito naiproseso sa malaking dami, ang mga prinsipyo nito ay sinuri ng mga eksperto sa Britanya at Union Soviet. Ang mga konseptong ito ay muling ginamit sa mga susunod na henerasyon ng mga missile. Natagpuan din ang mga plano ng mga proyektil na gumagamit ng elektrikal na enerhiya sa pagpapaputok. Walang gumaganang prototipo, ngunit ang mga eskema ay naglalarawan ng mga riyel na kanyon na kayang bumaril ng hindi gumagamit ng pampasabog, sa halip ay gamit ang mga magnetic field. Ang mga dokumento ay isinampa at ibinahagi sa mga dalubhasang pisiko. Sa panahong iyon, ito ay itinuring na hindi praktikal, bagamat sa mga sumunod na dekada ay muling binalakan ng ilang bansa ang mga ideyang ito gamit ang mas makabagong mga materyales. Ang ibang mga tala ay naglalarawan ng mga optikal na kagamitang pangmalayuan, mga microwave emitter at mga kasangkapan na dinisenyo upang gambalain ang mga komunikasyon ng kaaway. Bagamat ito'y mga paunang pag-unlad pa lamang, malinaw na ipinapakita nito ang layunin na makaapekto sa elektronikong sistema ng kalaban. Ang ilan sa mga konseptong ito ay kahawig ng mga teknolohiyang kilala, makalipas ang ilang taon bilang mga hadlang sa signal, elektronikong pangontra o pasibong radar. Sa mga bundok ng Harz,
nakatagpo ang mga tropang Amerikano ng mga pira-pirasong bahagi ng proyektong pinagsasama ang mga vertical lift na makina at mga selyadong kapsula. Kahit kulang sa kompletong dokumentasyon, iminungkahi ng mga tekniko na ito ay isang pagtatangka para sa sasakyang panglunsad patungong mataas na altitude. Ang mga ginamit na materyales, magaang at matibay sa init, ay nakaakit ng pansin ng mga espesyalista na noon ay kasalukuyang nagtatrabaho sa mga programang pang-misail na estratehiko. Sa Prague ay natagpuan ang mga talaan ng mga eksperimento sa pinatinding enerhiyang thermal. Ang mga dokumento ay nagsasaad ng mga aparatong kayang ituon ang init sa isang tanging punto gamit ang mga lente at makapangyarihang generator. Walang konkretong ebidensya o larawan, ngunit ang mga deskripsyon ay itinuring na mahalaga at iniingatan ng mga sentrong pananaliksik ng mga alyado. Hindi lahat ng pag-unlad na ito ay inilaan sa tuwirang labanan. Ang ilang ulat ay tumutukoy sa mga teknik ng pagtatago, gaya ng mga tela na pinroseso ng mga sangkap na nagpapababa ng nakikitang init ng katawan o mga pintura na sumisipsip ng liwanag. Kahit walang pisikal na sample na natagpuan, ang mga tala ay detalyado at gumagamit ng tumpak na terminolohiya. Ang mga dokumentong ito ay ipinasa sa mga grupong nag-aaral ng mga infrared na sistema. Natuklasan din ang mga pagsisikap na nakatuon sa individual na mobilidad. Sa ilang mga hangar na diskubre ang mga kasuotang may maliliit na propulsor na dinisenyong gamitin ng mga sundalo sa pagbaba mula sa matataas na lugar. Ang mga anotasyon ay nagsasaad na ang mga pagsubok ay nasa maagang yugto pa lamang. Gayunman, ang posibilidad na bigyan ang isang mandirigma ng kakayahang lumipad ng mag-isa ay isinasaalang-alang ng mga kagawaran ng militar ng ilang makapangyarihang bansa. Ang mga materyales na ito ay hindi winasak. Kahit marami sa mga ito ay hindi kumpleto, lahat ay itinuring na mahalaga. Ang mga papel, mga piyesa at mga sampol ay ipinamahagi sa mga ahensyang pampamahalaan, mga teknikal na universidad at mga kumpanyang may kaugnayan sa mga proyektong pangdepensa. Inorganisa ang mga ito ayon sa antas ng pag-unlad, posibilidad ng praktikal na aplikasyon at kaugnayan sa iba pang umiiral na programa. Ang ilan ay nanatiling nakaimbak at hindi agad ginamit. Ang iba naman ay naging batayan ng mga pananaliksik sa hinaharap. Ninakaw na industriya ang pandaigdigang karera para sa Nazi na talino. Pagkatapos ng pagsuko ng Alemanya, bahagi ng mga nasamsam na materyales militar ay isinailalim sa klasifikasyon at ipinamahagi sa mga institusyong pansiguridad. Gayunpaman, malaking bahagi ng teknikal na kaalaman ay napunta sa labas ng mga kampo militar. Ang mga pribadong kumpanya, nang hindi binabanggit ang pinagmulan ng material, ay isinama ang mga ideyang ito sa kanilang mga prosesong pang-industriya. Ang mga sandatang Aleman, ang mga bahagi nito at ang mga prinsipyong gumagabay sa kanilang paggana ay napunta sa kamay ng mga kumpanyang hindi nakauniforme ngunit may akses sa mga plano, laboratorio at materyales. Sa nagkakaisang kaharian, iniulat ng British Intelligence Objectives Subcommittee na ang mga kumpanya sa industriyang pang-aeronautika at metalurhiya ay tumanggap ng mga bahagi tulad ng mga makina, sistemang hidroliko at mga estruktura ng fuselahe para sa pagsusuri. Ang layunin ay hindi direktang kopyahin, kundi iangkop ang kapakipakinabang sa sariling linya ng produksyon. Sa maraming kaso, ang mga bahaging ito ay binago upang magamit sa makinaryang pang-industriya, mga sibilyang turbina o mga sasakyang pang-transportasyon. Sa Estados Unidos, nangyari rin ang katulad na pangyayari. Ang mga kumpanyang may ugnayan sa pamahalaan tulad ng General Electric, kampana-sasakyang panghimpapawid, Hilaga, Americano Aviation at Westinghouse ay nagkaroon ng akses sa mga dokumento at piyesang nagmula sa mga plantang Aleman. Sa kanilang mga pagawaan, binaklas ang mga makina, mga aparatong pang-kontrol, mga sistemang pangtulak at mga instrumentong panukat. Ang lahat ng impormasyong iyon ay isinistemisa at isinama sa mga bagong prototipo na kalaunan ay nirehistro bilang ari-ariang intelektual ng Estados Unidos. Marami sa mga pag-aangkop ay nakatuon sa mga materyales.
Ang paggamit ng magagaan na metal, mga patong na lumalaban sa init at mga teknik laban sa kaagnasan ay kabilang sa mga pinakamahalagang ambag sa sektor industrial. Ang mga manual na natagpuan sa mga pagawaan sa Alemanya ay nagpapaliwanag ng mga proseso sa thermal treatment at mga kimikal na halo na bihira pang nalalaman sa labas ng bansa. Sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito, napahusay ng mga kumpanya ang tibay at kahusayan ng kanilang mga produkto nang hindi kinakailangang muling idisenyo ang kabuuan. Nagkaroon din ng paggamit sa larangang parmasyotiko. Ang mga laboratorio na may kolaborasyon sa mga ahensyang pampamahalaan ay nagkaroon ng akses sa mga medikal na pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik na Aleman. Bagaman ang ilan ay questionable mula sa etikal na pananaw, ang mga datos tungkol sa pisikal na toleransya, reaksyon sa mga sangkap at metabolismo sa ilalim ng matinding stress ay itinuring na kapaki-pakinabang. Ang ilang formula na binuo para sa mga piloto o submarinista ay ginawang mga produktong sibilyan nang hindi nag-iiwan ng bakas tungkol sa kanilang pinagmulan. Nakinabang din ang sektor ng sasakyan. Inampon ang mga disenyo ng suspensyon, transmisyon at mga estruktura ng chassis na nagbibigay ng mas mataas na katatagan at tibay. Marami sa mga sistemang ito ay nasubukan na sa mga prototipong Aleman na hindi nakarating sa aktwal na labanan. Ang mga patenteng orihinal na nirehistro ng mga tatak tulad ng Henschel o Daimler-Benz ay nailipat sa mga dayuhang kumpanya na binago ito para sa gamit pangkomersyal pagkatapos ng digmaan. Ipinapakita ng mga ulat na nakolekta sa panahon ng okupasyon na maraming patente ang isinama ng hindi kinikilala ang pinagmulan nito. Ang paliwanag ng mga nanalong pamahalaan ay malinaw dahil pag-aari ito ng isang natalong estado. Walang obligasyong magbigay ng kabayaran. Sa ganitong paraan, daan-daang teknikal na pag-unlad ang napasama sa mga katalogo ng mga pribadong kumpanya nang walang legal na proseso sa pagitan. Sa Unyong Sobyet, mas sistematiko ang prosesong ito. Ilang mga pagawaan ay buong-buong binaklas at inilipat sa teritoryo ng Sobyet. Dito, ipinagpatuloy ng mga lokal na manggagawa ang paggawa ng mga piyesa base sa mga planong Aleman. Kasabay nito, ang mga estadong sentro ng pananaliksik ay tumanggap ng dokumentasyon at mga prototipo upang iakma ang mga solusyong ito sa kanilang sariling pamantayan. Ang mga kaalamang ito ay ipinatupad sa mga sektor tulad ng tren, aeronautika, mga sistemang elektrikal at presisyong optika. Sa mga bansang neutral, mas tahimik ang pagsasama. Ilang kumpanyang Suwiso, Suweko at Kastila na nagkaroon ng ugnayang pangkalakalan sa Alemanya sa panahon ng digmaan ay nanatiling may akses sa mga teknikal na material. Pagkatapos ng labanan, isinama ang mga rekurso ng hindi nakakabuo ng hinala. Kadalasan ang pinagmulan ay tinatago sa pamamagitan ng bahagyang muling pagdidisenyo o bagong rehistro ng patente na may mas huling petsa. Sa kanlurang Alemanya, ang bahagi ng industriyang militar ay ginawang sibilyang produksyon. Ilang kumpanya ay nagpalit ng pangalan, inayos ang kanilang legal na estruktura o pinalawak ang kanilang mga aktibidad. Gayunpaman, sa kanilang mga dokumento ay naroon pa rin ang mga formula, guhit at mga pamamaraang binuo sa panahon ng digmaan. Bagamat ipinagbawal ng kasunduang pagsuko ang muling pagbubuo ng sandatahang lakas, ang mga kaalamang ito ay hindi nawala. Makalipas ang ilang taon, ginamit muli ang ilan sa mga ito sa ilalim ng mga opisyal na kontrata ng bagong pamahalaang Aleman. Ang paglipat ng teknolohiya ay hindi lamang limitado sa mga bagay. Naganap din ito sa pamamagitan ng mga tao. Ang mga inhinyero, taga-disenyo, espesyalista sa mga metal at siyentipikong may praktikal na karanasan ay inupahan ng mga kumpanyang naghahanap ng agarang solusyon. Ang mga profesional na ito na hindi naka-uniforme at walang kriminal na record ay nag-ambag ng mga pagpapabuti, mga pamamaraan ng paggawa at mga teknik sa pagsubok na hindi nakatala sa anumang opisyal na manual. Sa maraming kaso, ang kanilang mga ambag ay hindi kailanman naiuugnay sa kanilang tunay na pinagmulan. Mga tunel, labi at lihim, ang mga relikyang patuloy na lumilitaw. Makalipas ang mga dekada mula sa pagtatapos ng digmaan, nagsimulang lumitaw ang mga natuklasan na nagbalik sa kasalukuyan ng ilang bahagi
ng kagamitang pandigma ng Nazi na pinaniniwalaang nawawala na. Ang ilan ay lumitaw dahil sa pagkakataon, ang iba naman ay bunga ng mga investigasyong ginabayan ng mga sinaunang dokumento, paulit-ulit na tsismis o mga palatandaang natuklasan gamit ang bagong teknolohiya. Ang mga tuklas na ito na nagkalat sa iba't ibang bansa ay nagpakita na isang malaking bahagi ng nakatagong material ang hindi pa natatagpuan at nananatiling nakabaon, nakalubog o nakaselyo. Sa isang mabundok na lugar malapit sa Pilzno, sa katimugang bahagi ng Polonia, ang mga manggagawang nagpapalawak ng 100 panlalawigan ay nakatagpo ng isang gumuho ng pasukan. Sa kanilang pagsisiyasat sa lugar, natukoy nila ang isang silid na may mga kalawanging istante na may laman pa ring mga rifle, helmet at mga kahon ng bala. Ang pasukan ay isinara mula sa loob na nagpapahiwatig na ang mga naghanda nito ay hindi na nakabalik. Sa kabila ng pagkasira, nanatili sa mga bagay ang mga tatak at petsa ng paggawa mula sa Alemanya na tumutugma sa taong 1945. Sa labas ng Kassel, Alemanya, habang may ginagawa sa isang abandonadong planta ng industriya, natagpuan ang mga kompartamento na may lamang bahagi ng mga rocket at mga plano sa maayos na kalagayan. Kabilang sa mga material ay mga sistema ng paggabay at mga eskema ng mga maikling saklaw na misil. Ang mga espesyalistang sumuri nito ay iniuugnay ito sa isang proyektong kahalintulad ng Wasserfall. Walang opisyal na tala tungkol sa pasilidad na ito na nagpapahiwatig na ito'y tumakbo sa labas ng sentral na kontrol. Sa Austria, isang grupo ng mga mananaliksik ang nakalokalisa ng mga selyadong bagon sa isang rails ng tren na tinabunan ng lupa matapos ang digmaan. Sa loob ay may mga bahagi ng artilyeriya, mga piyesa ng makakalyong sasakyan at mga unipormeng hindi pa nagagamit. Natukoy ang lugar dahil sa isang talaan ng pamilya. Ang pagsusuri sa nilalaman ay nagpakita na ang tren ay pinatigil ayon sa direktang utos ng mga lokal na pinuno na may layuning balikan kalaunan ang mga material. Sa harap ng baybayin ng Letonia, nagulat ang mga mangingisda ng mga metal na estruktura na sumisira sa kanilang mga lambat. Ang mga maninisid at tekniko ay nakahanap ng mga labi ng isang lumubog na sasakyang pandagat na may mga kahong may numero. Ang ilan ay naglalaman ng selyadong mga bala. Ang iba naman ay may mga lalagyang halos hindi na mabasa ang etiketa. Ang mababang temperatura at lalim ay nagpabagal ng kalawang. Ipinakita sa pagsusuri na ang kargamento ay bahagi ng isang hindi natapos na operasyon ng ebakwasyon. Sa dagat Baltiko, nakadetekta ang mga hindi pinapiloting sasakyang panlaban ng mataas na konsentrasyon ng mga metal na bagay. Dito ay natukoy ang mga labi ng mga barkong may kagamitang militar. Ang ilan ay may selyadong silindro na kahalintulad ng ginamit para mag-imbak ng mga kemikal na sangkap. Bagaman hindi inalis ang nilalaman, kinuha ang mga sampol ng nakapaligid na tubig at kinumpirma ang presensya ng mga residong kaakibat ng mga compound ng digmaan. Sa isang lugar na malapit sa Trondheim, Noruega, natuklasan ang isang nakasarang kuweba na may lamang mga pira ng glider, bahagyang kinalas na mga motor at mga kasangkapang pang-eksaktong gawain. Ang lugar ay hindi nakatala sa kilalang mga dokumentong militar. Ang malayong lokasyon at mahirap na pag-access ang nagpapaliwanag kung bakit hindi ito natuklasan sa mga paunang inspeksyon. Ang bahagi ng nilalaman ay ipinadala sa isang lokal na museo, habang ang natira ay naiwan sa mga tekniko para sa karagdagang pagsusuri. Sa Czechia, ang mga arkeologong naghuhukay malapit sa isang dating kampo ng pagsasanay ay nakahanap ng labi ng isang pangilalim na estruktura. Sa loob ay may mga kagamitang pangradyo, mga generator at hindi nagamit na bala. Ipinakita ng pagsusuri na ang pasilidad ay itinayo sa huling buwan ng digmaan. Ang pasukan ay natakpan ng halaman at mga bato, dahilan kung bakit ito ay hindi nakita noon. Ibinunyag ng mga inideklasifikang tala ng mga bansang kaalyado ang mga referensya sa mga pasilidad na hindi nasuri o bahagya lamang na inspeksyon. May ilang dokumento na nagsasalaysay ng mga tunnel sa mga rural na lugar ng Alemanya at Austria na hindi kailanman na imbestigahan dahil sa kakulangan sa kagamitan. Binanggit din ang mga tren na inililihis, ngunit hindi na-record ang huling destinasyon.
Ang impormasyong ito ang pinagmula ng mga pribadong ekspedisyon at mga programang pantelebisyon na nagtangkang sundan ang mga rutang iyon. Ang pag-unlad ng mga kasangkapan tulad ng geological scanner, larawan mula sa satellite at paghahambing ng mga lumang mapa ay nagbigay daan upang matukoy ang mga nakabaong estruktura sa mga lugar na dati ay di maabot. Sa ilang mga kaso, ang radar na tumatago sa lupa ay nakatuklas ng mga silid sa ilalim ng mga gusaling itinayo sa mga sumunod na dekada. Ang ilan sa mga ito ay binuksan sa ilalim ng pahintulot. Ang iba naman ay nakabinbin pa rin sa paghuhukay. Sa mga pribadong koleksyon at pandaigdigang subasta ay nagsimulang kumalat ang mga pirasong walang malinaw na dokumentasyon. Mga tinanggal na kanyon, pira ng eroplano at mga elektronikong kagamitan ang ibinenta na may kasamang sertipiko ng pagiging tunay. Ang ilan sa mga bagay ay napunta sa mga museo, ang iba naman ay sa mga pribadong individual. Ang ganitong sirkulasyon na pinapayagan sa ilang bansa ay nagpapataas ng mga katanungan tungkol sa kanilang pinagmulan at kung paano ito nakalabas sa opisyal na inventaryo. Hindi lamang sa Europa lumitaw ang mga tuklas. Sa mga rehiyon ng Timog Amerika, Hilagang Aprika at Gitnang Silangan, patuloy pa ring lumilitaw ang mga kagamitang Aleman sa mga nakalimutang arsenal, pribadong pag-aari o hindi na rehistrong imbakan. Bagaman ito ay mga lumang modelo, pinatutunayan ng kanilang pag-iral na mas laganap ang pagkakakalat ng armas ng Nazi kaysa inaakala noong una. Patuloy ang mga tuklas. Bawat isa ay nagdaragdag ng piraso sa hindi pa kumpletong mapa ng mga material na dinevelop at itinago sa huling mga buwan ng labanan. Marami sa mga elementong ito ay hindi ginamit, naibenta o winasak. Sila ay nanatiling nakaimbak lamang, naghihintay. Hindi lahat ng itinayo ng Ikatlong Reich ay nawasak nang ito'y bumagsak. May bahagi na kumalat, may ibang inilibing, at may ilang tuluyang naglaho ng walang bakas. Ang mga pinakamasalimuot na armas ay naging bahagi ng mga lihim na programa. Ang mga karaniwan ay ibinenta, ginamit o basta na lamang nawala. May ilang laboratorio na lumipat ng bansa ngunit hindi ng layunin. Sa ilang rehiyon, patuloy pa ring natatagpuan ang mga material na hindi inaasahang makita. Minsan sa ilalim ng dagat, minsan sa likod ng nakalimutang pader. Marami sa mga labi ay napakinabangan ng hindi binabanggit ang pinagmulan. Ang iba ay pinag-aralan, kinopya at isinantabi. May mga piyesang muling pinagana sa ilalim ng ibang watawat, may iba naman na nananatiling nakatago dahil sa pag-iingat o pagkalimot. Kahit lumipas ang mga taon, hindi tuluyang natigil ang sirkulasyon ng arsenal na iyon. Sa mga bahagi ng Dagat Hilaga at Dagat Baltiko, lumubog ang mahigit sa 40 barko na may kargamentong kinabibilangan ng mga mina, bala at kemikal na armas. Sa ilang baybayin, naroon pa rin ang mga labi, hindi pa nabubuksan ni nasusuri. Sa mga pangilalim na bodega sa Silesia, natuklasan ang mahigit sa 5,000 tonelada ng mga ahente gaya ng tabon at sarin handa ng ilipat. Sa White Sands, nagpakawala ang Estados Unidos ng higit sa 60 misil na V-2 sa pagitan ng 1,900 at 45 at 1,950. Kasabay nito, kinopya ng Unyong Sobyet ang modelo sa pangalang R-1 at sinubok ito sa Kapustin Yar. Sa parehong kaso, hindi ito mga hiwalay na pagsubok kundi ang unang batayan ng mga bagong sistema ng misil. Kahit makalipas ang mga dekada, may natatagpo ang mga rocket, tangke at dokumento sa mga nakasarang tunel, selyadong kuweba o inabandonang riles. Ang mga nagsimula bilang nasamsam o itinapon ay naging bahagi ng modernong sandatahan. Ang mga hindi pa natatagpuan ay patuloy na nagtataas ng parehong tanong mula pa noong simula. Talaga bang alam natin kung nasaan ang lahat ng armas na iniwan ng Nazismo?